Sa pagpapatuloy ng ating kwento, si Commander Otis at ang kanyang kasamahan ay nasa loob ng isang meeting room kung saan magpupulong ang lahat, at ang mga Croizon Empire Army ay kumilos na. Dito nagsalita si Commander Otis, minsan ang mga lokal na puwersa ay inutos na manindigan, at ilagay natin ang mga troops sa levitation train para sila ay maipadala sa anumang oras. Minsan lahat ng kanilang pagpapahinga o pagkain ay gagawin din sa loob ng train, ito ang sabi ng commander, habang ang kanyang mukha ay seryoso at galit. Sa kanilang pagpupulong, sumagot ang isa nilang kasama, simula ngayon, nagsimula na ang Special Coordinate Interference sa buong frontline na bordering ng Croizon Empire, huwag mo nalang isipin ang pag-teleport kasi pagpapakamatay lang naman yan, ito ang sabi ng lalaki sa kanyang harapan. Simula ngayon puputulan ko na ang mga personal na komunikasyon sa pagitan ng troops, pero maliban kay Colonel at sa mga matatas ang ranggo, kaya ang gagamitin lang natin ay radio para magkaroon ng komunikasyon sa kanila, tugon ni Commander Otis, habang ang bida naman ay nagulat at nagtaka ito. Si Adrian napangiti na lang matapos nito marinig ang sinabi ng kanyang commander, dagdag pa ni Otis, huwag mo isipin na hindi ka kasama doon, kaya ikaw Adrian mag-ingat ka, ito ba ay babala sa akin, pero hindi ako titigil sa paglalaro, ito ang nasa isipan ng bida, habang siya'y nakahawak sa kanyang batok. Dito napatayo si Commander Otis, tayo ay nasa digmaan kaya, maging handa ang bawat isa sa anumang oras, sabi ng commander, sumagot naman ang mga kasamahan at tumayo, opo sir. At si Adrian naman ay nakatayo, ito'y nag-iisip habang nakatingin sa commander, ito ay digmaan na, ito ang nasa isipan niya, dito natapos ang kanilang pagpupulong. Si Adrian naman ay bumalik sa kanyang paglalaro ng Chronicle Online, dito may lumabas sa kanyang system, na naabot na niya ang level 160. Dito habang nakatayo ang bida, tinitignan niya ang napatay niyang ogre, ganito ba ako pumatay ng 6th circle, tanong ng bida. Ganun pa man, ang bida ay masaya sa kanyang paglalaro ng Chronicle Online, ngunit sa kanyang isipan, ano maglalaro ka na naman? Kapag nahuli ka ng iba na naglalaro, tapos yung iba hindi pwede gumamit ng phone, yun ay hindi patas para sa kanila, ito ang nasa isipan ng bida. Natanggap muli ni Adrian ang gantimpala, matapos niyang matalo ang kalaban, at siya'y nakatanggap ng 10 trillion lot, at yung kanyang pera na natanggap ay itatago sa Elisha Union Bank, at may idinaragdag na naman na panibagong account, ito ang sabi sa lumabas na system, habang tinitignan nito ang gantimpala. Ngunit sa kabila nito, nagtaka bigla ang bida at si Arsha patungo sa kanilang nakita. At yun naman pala nakatanggap si Adrian ng isang sub-supporter na Supersonic Black Eagle, ito ang nakita ni Adrian sa kanyang harapan, kaya ito'y nagulat. Habang tinitignan ni Adrian ang isang Black Eagle, siya'y napatanong, isang sub-supporter. Tinitignan ni Adrian ang isang Eagle sa kanyang harapan, habang hawak nito ang kanyang baba. Hindi maaring magkaroon ng isang sub-supporter sa ganitong laro, at may combat support ang Eagle na maaring mayroon din ang isang archer, pero walang sapat na impormasyon ito. Muli ginamit ni Adrian ang kagamitan sa isang laro, baka mas maganda at mas tumpak para makahanap ng impormasyon sa realidad kaysa sa game system, tugon ng bida, habang suot ang isang gear. Habang nasa higaan si Adrian, dahil suot niya ang kagamitan sa isang laro upang tignan, pero sa kanyang pagtingin, wala siyang nakita dito, kaya nasa isipan ng bida, baka nasa labas ito. Nang subukan lumabas ng bida at ni Arsha, sila'y nasa labas ng levitation train, upang magtingin-tingin sa kanilang kapaligiran. Akala ko may malaking eagle na nagpakita tulad ng ginawa ni Arsha noong una, at naging dahilan ito ng gulo, ito ang sabi ng bida. Patuloy pa din si Adrian at Arsha sa paghahanap sa kanilang paligid, ngunit itong si Arsha ay nagulat na para ba may nakita ito na kakaiba, habang si Adrian ay nakatingin sa kabilang direksyon. At ayun na nga ang nakita pala ni Arsha ay ang supersonic na Black Eagle, ito'y agad niyang tinuro, Master. Nakikita ko na ang Black Eagle, at napalingon ang bida sa sinabi ni Arsha. Dito nagulat ang mga bantay sa kanilang nakita, kaya sila ay naglabas ng mga armas para sa Eagle na kanilang nakita, Master, iwasan mo ang paparating na Eagle, baka matamaan ka at magdulot pa sa iyo ng pinsala iyan, ito ang sambit nila. Nagkaroon ng malakas na hangin, dahil sa pakpak ng isang eagle. Sa pagdating ng eagle, napaupo ang ilan sa kanila dahil sa takot na kanilang nakita,
habang sila Adrian at Arcia ay parang wala lang sa kanila. Dito nagkatinginan ng isang supersonic Black Eagle at ang bida, ang mata ng bida ay nanlaki, habang may mga nahuhulog na balahibo ng eagle. Dito lumapag ang isang eagle sa sahig, at laki ng pagbuka ng mga pakpak nito, kung saan si Adrian ay nasa kanyang harapan at ito'y tinitignan, na parabang hindi ito natatakot na saktan siya ng isang malaking eagle. Dahil sa takot ng mga bantay, ang ilan sa kanila ay ipinataas ang kanilang armas para sa eagle na dumating, ngunit si Adrian naman ay pinatigil niya ang mga bantay sa pagtutok ng baril. Ibaba niyo yan, hindi naman kayo papatayin nito, tugon ng bida. Habang tinitignan ng bida, nakita ni Adrian kung anong meron sa isang supersonic Black Eagle na ito, at meron lumabas sa system, at sa isipan ng bida, meron lamang itong isang kakayahan. Hinawakan ng bida ang ulo ng isang eagle, na parabang ito'y pinapaamo niya, at ang eagle naman napapikit na lang sa haplos ng bida, at ang nasa isipan ng bida, gaya ni Arcia, mas lumakas siya na kasama ako dahil ako din ay nagle-level up, dagdag pa nito habang hinahawakan ang ulo ng eagle, kaya kailangan ko malaman kung ano yung conditions nito, para madagdagan ang kanyang kakayahan. Habang ang mga bantay ay nakatingin sa eagle, at si Adrian naman ay patuloy na hinahawakan ang ulo ng eagle, hindi sigurado kung paano nakakatulong ang suicide dive, ngunit maaring makatulong ang ibinahaging pananaw nito. Ito ang sabi ng bida, dagdag pa nito, ito ay tulad ng pagkuha ng impormasyon sa bilis ng tunog. Ang bida ay patuloy pa din sa harapan ng isang eagle, ngunit siya'y tinawag ng mga bantay, na parabang nagtataka sila, at si Adrian naman ay napaangat ang ulo ng marinig iyon. Humarap naman ang bida habang nasa kanyang tabi ang isang eagle, ano yan master? Tanong ng ilan sa kanila, habang may hawak na armas. Sobra akong nakafocus sa Black Eagle na ito, hindi ko na namalayan ang mga tao sa aking paligid, ito ang nasa isipan ng bida. Ang bida ay napaubo na lang, matapos sabihin iyon ng mga bantay sa kanya, sa tingin ko hindi ito makakatulong, sabi ng bida sa kanyang isipan habang nakapikit ito. Habang nilalasap ng bida ang mga oras na ito, gusto mo ba sumama sa akin? Ito ang tanong ng bida sa Black Eagle, habang hahawakan nito ang nguso ng eagle. At ang eagle naman ay napapikit na lang na parabang ito'y napaamo na agad sa kanyang master, habang hawak-hawak ng bida ang nguso nito. Dito ang bida ay lumapit sa tabi ng isang malaking eagle na parabang ito'y alaga niya. Nilapit ng bida ang kanyang ulo sa ulo ng isang eagle, na parang nilalambing niya ito. Ang ilan naman sa bantay ay nagsalita, ano, bakit hindi umaatake ang isang malaking eagle na yan? Hindi ba parang pinaparamdam nila sa isa't isa ang kanilang pagmamahalan? Ito ang sabi ng ilan sa kanila, habang nakatingin sa kanilang master. Matapos gawin ng bida iyon sa eagle, dito ay siya'y naiilang sa kanyang ginawa, na parang nandidiri ang bida sa paglalambing nito sa Black Eagle. Dito nagsimula na ang laban, kaya nang magsimula ang digmaan, ang sitwasyon ng digmaan ay hindi nangunguna sa isang regional na small-scale na digmaan, kundi ito'y lumawak sa buong kanlurang border, dahil ito ay digmaan na talaga. Habang ang bida naman ay nakahawak ng isang tasa na parang nagkakape ito, salamat dito, nagdebo na ang aking brigade, pero naputol na ang komunikasyon network kaya hindi na ako makalog in sa laro ko, ito ang sabi ng bida habang nagkakape ito, na wala man lang pag-aalala sa nangyayari. Dito naman ay gustong lumapit ng platoon ng vanguards ng isang Croizon Empire, habang ang bida ay relax sa kanyang upuan, na parabang madali lang ang nangyayari sa kanila. Huwag kayong magpanik, at bumalik kayo sa mga repormasyon niyo, at sabihin mo kay William na alamin ang mga vanguard. Ito ang sabi ng bida sa kanyang harapan, opo sir, sagot ng lalaki habang ito'y nakasaludo sa kanyang master. Dito ang bantay na nasa likuran ng bida ay nag-iisip, habang nakatingin sa bida, at ang bida naman ay patuloy sa pag-inom ng kanyang kape, at ang nasa isipan ng bida, kahit laro lang ito, pero matapos labanan ang halimaw, parang hindi ako ganoon kadaling mapatay. Tumalikod na ang isang lalaki, matapos niyang tignan ang kanyang master, ano iyon? Tanong ng bida, sumagot naman itong lalaki, wala naman master, sabay umubo ito. Dito habang nasa loob si Adrian ng levitation train, ito'y nakikita niya kung anong nangyayari sa labas nito. Nanlaki ang mga mata nito at napaisip, ang mga vanguards ng kaaway, ay sumasalakay na sila. Napatayo ang bida at pinahinto niya ang mga bantay na nasa kanyang harapan, 2nd Battalion, mag-deploy kayo ng kalasag ng enerhiya,
ito ang sabi ng bida habang nakasigaw ito, kaya't ang dalawang bantay ay nagulat at napatingin. Dito ay meron ng shield ang kanilang levitation train kung saan protektahan sila. At ang mga kalaban ay patuloy pa din sa pag-atake upang mawala sila, at masira ang levitation train. Tumama na ang pag-atake ng kalaban sa kanilang levitation train na may shield, kung saan wawasakin na ng kalaban ang kanilang grupo. At ito'y nagdulot ng pagyanig sa loob ng train, kung saan ang bida at ang mga kasama nito sa loob ay gumiwang sa sobrang lakas ng pag-atake ng kalaban. Dito nagulat ang bida sa nangyari, buwisit. Ito ang sabi ng bida, habang siya inaalalayan siya ng kanyang support. Ang bida naman ay nakuha pang ngumiti at tumayo, matapos ng pag-atake ng kalaban sa kanila. Ito'y isang attack mula sa malayo ay hindi kapani-pani walang lakas, ito ay pagsubok lang, ito ang nasa isipan ng bida, dagdag pa nito, kung walang 7th circle o kaya pinakamataas, halata naman kung sino ang mananalo sa laban na ito. Dito tumayo ang bida, at sumigaw, tignan niyo ang nangyayari, ang 2nd Battalion Energy Shield ay wala na, kailangan 70 sekonda para ma-recharge. Ito ang sabi ng bida, habang ang iba naman ay natataranta na sa nangyayari. Ang Energy Shield na dapat mag-protect sa lahat, ito ay nawasak sa isang pag-atake mula sa Vanguards. Sana naman Archduke Lucas, ginawan mo kami ng magic equipment, para naman hindi ganito ang nangyayari. Sobra na ito ang nasa isipan ng bida. Dagdag pa nito sa kanyang isipan, hindi namin kailangan magselos sa mga Vanguard, kung mas mataas ako ng max level sa aking laro, nasa 9th circle na ako, okay ka lang po ba master? Tanong ni Arcia habang inaalalayan nito ang kanyang master. Si Adrian naman ay nakangiti na lamang, dagdag pa nito sa kanyang isipan, meron naman akong Grandmaster 8th circle level, at ang titulo nito ay si Arcia. Dito dumating ang mga bantay at nagtungo sa kanilang master, naiwasan natin ang bala master, kung hindi dahil sayo, masisira na tayo dito, ito ang sabi ng lalaki, ang galing ng swerte ko, tugon ng bida. Dito napangiti ang lalaki sa sinabi ng bida, mapagkumbaba talaga kayo master, sabi ng lalaki, hindi mo na mababawi yung mga sinabi mo ngayon sa akin, tugon ng bida. Tinignan naman ng bida ang digmaan na nangyayari sa labas ng train, patuloy pa din ang pag-atake ng kalaban upang wasakin sila. Nakita ng bida ang laki ng attack force ng kalaban na hindi nagkakaiba sa kanilang pag-atake din. At ang tumatakbo sa isipan ng bida, ang problema lang ay yung laki ng kanilang kampo, ito ang sabi niya habang tinitignan niya ito. Dagdag pa nito ng bida sa kanyang isipan habang tinitignan niya ito, mayroon silang dalawang sky fortresses ng Croizon Empire, pero mas maliit sila kaysa sa atin, malamang mas ginawa ito para sa pagsalakay. Habang nakatayo sila at tinitignan ang kanilang nasa harapan, nagsalita ang lalaki na nasa likuran ng bida, maliban na lang kung nakaligtaan natin ang ilang impormasyon, at ang bida naman ay patuloy pa din sa pag-iisip, habang nakahawak ito sa kanyang baba. Dagdag pa nito sa kanyang isipan, ang lupa ay nasa ganap na pagkapatas, at tila ang mga variable ay nandyan. Nakikita ng bida ang digmaan na nangyayari sa labas, kung saan nagiging magulo na ang pag-atake ng kalaban. Dito nagulat ang bida, grabe ang tindi ng nangyayari sa digmaan na ito ang sabi ng bida, habang nakahawak ang kanyang dalawang palad sa board, at ang dalawa naman sa likuran ng bida ay patuloy din na tumitingin sa kanilang harapan. Dito nakita ng bida ang detalye ng isang bagay na itim na ito, isang weapon detachment, ito ang lumabas sa system na nakita niya, at ito'y napapaisip na lamang. Isang weapon na nahulog, kaya't itong bida naman ay nagtaka na lamang sa nahulog na bagay, na hindi maintindihan ng bida kung ano ito. Tumawa naman ang ilan sa mga kasama nito dahil sa kanilang nakita, dahil gusto na nilang matalo ang kalaban, kaya sila'y tumatawa na lang, na para bang inaasahan nila na may nangyari sa kalaban, may nasira ba, tanong ng isa. Dito habang nakatayo ang bida, ang kanyang nakita na bagay ay nasobrahan na sa paggamit ng kapangyarihan, ito ang lumabas sa system niya, kaya ito'y nagtaka, bakit nasobrahan sa paggamit ng kapangyarihan, tanong ng bida. Dito napainto si Adrian at tumingin sa kanyang mga kasamahan, ipadala niyo itong mensahe na ito sa kuta, kilos na, ito ang sabi ng bida sa kanyang mga kasama na para bang ito'y galit. Sumigaw na ang bida dahil sobrang tindi na nang nangyayari na digmaan sa labas, ito'y natataranta na sa nangyayari.
At dito nagkaroon ng matinding pagsabog sa labas. Ano kaya ang nangyari sa digmaan na ito? Ano kaya ang sumabog? Abangan.